Kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. So kanina po, diniscuss ko po kanina yung takeaways natin patungkol sa nangyaring day 4 trial ng prosecution details muna yung pinaliwanag ko kanina. Paano nila ginawa yung investigations, yung 4 stages ng investigation ng cybercrime, paano nila naturing na yung banta ay totoo at seryoso. Ganun yung mga pinag-usapan natin kanina. Pero ngayon, napag-usapan naman natin yung parte ng depensa. Bagamat hindi ko siguro ma-expound to katulad kanina dahil konti nakuha kong detalye dun sa depensa kasi more on technicality sila no? Hindi naman sila katulad ng prosecution dinidiin sa atin na ito ang nangyari, may pagpabanta, narinig natin, totoong nangyari, totoong narinig. So, mayroong krimen. Di po ba? Ang punto naman kasi ng depensa mga kababayan, yung technicalidad, halimbawa, yung sa dokumento, bakit mali yung date dito sa date doon. So baka hindi pwedeng gamitin yung dokumento na yan, etc. Buti na lamang po, ang mga testigo ng prosecution, mga kababayan, mga katulad ni kanina, yung Attorney Lotok, siya yung regional director ata nun sa NBI na cybercrime. So talagang alam niya paano yung proseso ng malaman kung anong totoo at hindi. Katulad niya kanina pinaliwanag niya, yung hashing, yung sa detalye ng video, may yung bawat letra, bawat sound, bawat detalye nun, meron siyang value, kumbaga mathematical value, algorithm, para, kumbaga sa tao, DNA. Palalaman mo pag may nabago, malalaman mo pag may naiba. Yun mga kababayan. Pero ang depensa nga, nakafocus masyado sa teknikalidad. Halimbawa, at para bang tila mayroong tulong sa ibang senador, ano? Alam naman natin, yung ibang senador ang sinasabi, kumbaga parang ang pinupunto, conditional ba yung threat o hindi? Kumbaga, kapag hindi naman nangyari yung kondisyon, hindi naman namatay, parang ganun punto. Pero ang sinasabi po kasi dyan, threat is a threat. Kaya nga po sabi ng prosecution, sabi ni Atty. Loto, nang nakita nila, may seryoso at totoong banta. Serious and real threat. Sabi naman ni attorney, nung unang testigo si Kalilong, sabi naman niya, the threat is absolute. Kasi po sa Revised Penal Code, Article 282, wala naman po sinabing conditional threat. Ang threat po ay banta. Kapag ikaw ang mga elemento po niyan, kapag ikaw nagtangka mag-inflict ng harm sa isang tao, property o pamilya niya, kumbaga, i-threat po yun agad. Di ba ba? Kasi pinagbantaan mo, hindi na po kailangan na mapatay pa yung isang tao pinagbantaan patayin para sabihin mayroong krimen. Kasi hindi naman po ang binibintang murder, ang binibintang banta. Nagbanta ba siya? Yun po ang punto doon. Ngayon, ang katwiran naman ng depensa, reaction daw yun. Kaya tinanong kanina ni Senator Rizon Tiberos, meron ba basehan o batayan? O pwede ba magamit yung emotional reaction? Kumbaga, ang bawa, nasabi niya to dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran niya, siya'y ginigipit, etc. Blah, blah, blah. Sabi ni Atty. Lotok, hindi. Kasi hindi naman yung nasa elemento ng threat Ang mga nasa elemento nga ng threat, kapag may nagtangkang o may nagsabi o may nagbanta na mag-cause ng harm sa'yo, personally, diba? O kaya sa pamilya mo, sa personal mong gamit, sa property mo, etc. Isa yun sa mga elemento, pero wala din yung elemento ng yung surroundings mo na naaapektuhan ka kasi napapressure ka whatsoever. At isa pa pong punto, mga kababayan, yung nililinaw ni Senator Bam Aquino na dininay nyo ba yung video na yon? Kasi hindi naman nila dininay yung unang week Ngayon, nasabi niya kanina, nung abogado ng depensa, general denial na po kung tutuusin kasi nga sinabi nga nila na walang basihan Kumbaga ang kinokontra nila hindi totoo Kaso nga lang, problema din doon, ginamit nila yung same video. As a witness, natatandaan niyo po last week, pinakita nila yung ibang parte ng video na yun, kung saan lumabas nga yung chief of staff ni BP Sara. So, ibig sabihin, kung ginamit mo yun kasi paniniwala kang totoo yung video, di po ba? Kasi kung naniniwala kang hindi totoo yung video at hindi authentic yan, bakit mo ginamit? As evidence. Di po ba? Yun nangyari last week Kaya medyo naipit doon ang depensa. Pero kanina nakapunto sila in the way na puro teknikalidad.
excuse me, may mga senador na tila tumutulong pa. Bakit daw nauna yung date ng subpoena sa investigasyon, pero sabi niya typo lang. Medyo na ano doon, pero ako po para sa akin personal, hindi na po maikukubli eh. Bagamat may teknikalidad o may typo kung ano man yung naging problema sa papel, narinig ng taong bayan napanood at hindi nga nila dinanay na totoo yung video at yung pinakamabigat, ginamit nila yung video mismo nung nakaraang linggo. So paano na yun? Ibig sabihin, naniniwala silang totoo yun. Ginamit nila eh. Kasi kung sasabihin nila ngayon na hindi totoo yun, katulad ng sabi kanina ng abogado nila, hindi totoo, para saan yung pagtatanong nila last week na yun ang ginawa nilang batayan? Yung iniipit nila si Kalilong, mga kababayan. Di po ba? Ang punto nila, hindi naman daw offended party yung NBI, bakit sila nag-imbestiga? Kasi di naman daw din nagdemanda yung binantaan. Malinaw din naman kasi, syempre may tungkulin at pananagutan ng NBI na gawin yon, mga kababayan. Hindi lang basta dahil sa moto proprio. At dahil din, mga kababayan, yung binantaan presidente. Hindi yung pagbinantaan nga yung ibang tao, 'di ba? Tinetake na seryoso 'yun. Ito pa presidente ito, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, yung isang punto ni Senator Alan Cayetano, maganda rin yung mapansin niyo, mapag-usapan. Yung tungkol sa, kasi may separate na kaso po, yung inciting to sedition. Yung kumbaga parang paghihikayat na lumaban, umaklas, o paano ba sabihin sa Tagalog yun? Kumontra sa gobyerno, something like that. Inciting to sedition. May existing pong kaso na hindi kasama dyan sa impeachment, articles of impeachment. Ngayon, ang sinasabi niya, doon sa video kasi, may binasa siyang parte na ang sabi niya, hindi naman ang nag-i-incite ng sedition si BP, kundi yung kausap niya. Pero kasi may mga pronouncements si BP, mga nakaraan, na impliedly, indirectly, parang nga nag-iikayat, no? At sinabi nga ni Atty. Lotok, sa ibang parte niyan, ng video na yan, merong confirmation na kumbaga parang sumasang-ayon siya na yun ang tamang gawin. Pero of course, definitely, marami pang tanong na teknikalidad sila Cayetano, katulad bakit daw nag-resign doon sa document, nag-resign as DOJ Secretary si BP Sara, dapat daw DepEd Secretary. Yung mga ganong mga detalye na obvious naman sa mga tao na hindi siya DOJ Secretary, siya ay dating DepEd Secretary ng mga kababayan. Pero ang punto lang doon, kung babalik pa rin kayo sa punto ng articles of impeachment ng threat, ang tanong lang yan, mayroon pang banta o wala? Kahit paikutin pa nila yan. Yes or no lang yan lalabas, mga kababayan. At ako naniniwala, base sa napanood, nakita at napatunayan ng mga NBI agent, paano nila hinash yan, paano nila pinireserve yung investigensya, totoong nangyari yun. Kung banta ay conditional o hindi na mahalaga. Ang mahalaga, may totoong banta at sapat yun para masabi natin may betrayal of public trust. Yun lang yun, mga kababayan. Hanggang dito po muna. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Maraming po salamat, mga kababayan.